Hello, magandang umaga po sa inyong lahat, mga brother and sister, mga kaibigan, mga customer. Magandang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas and Happy New Year. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umaga, araw ng Sabado, araw ng Linggo, 29. Kaya maraming salamat po sa ating lahat. Tayo po ay mananalangin po muna sa ating Panginoong Diyos amang nasa langit. Diyos amang nasa langit, Panginoong Diyos sa Kristo, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kami po ay lumalapit, Panginoon, sa iyo ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Salamat, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa lahat ng bagay na pinagdalog mo po sa amin. Sa buhay na pinagdalog mo po sa amin, sa mga biyaya na pinagdalog mo po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, at iningatan mo kami sa lahat ng aming mga ginagawa, sa aming pagbibiyahe, sa aming paghahanap buhay. Iningatan mo po, Panginoon. Salamat, Panginoon, na uusad naman, Panginoon, ang mula 2024 hanggang May 2025. Susungin naman po namin, Panginoon, ang buhay ng 2025. At inihiling po namin, Ama, na basbasan mo kami ng iyong banal na Espiritu upang magkaroon po kami ng malinaw na pag-iisip, magandang pangangatawan, at ilayo mo po kami sa mga sakit at mga karamdaman. Ngayon, hinihiling po namin, Panginoon, na ang mga tao ay lumapit sa iyo, Panginoon, upang sumunod sa iyong inuutos sa 10 utos ng Diyos at ibigin ang kapwa at maging ang sarili. Panginoon, maraming salamat po sa lahat na pinagdalog mo po sa amin. Pinagdalog mo po sa amin ang mga kahilingan na kami po, Panginoon, ay bigyan niyo po kami ng mga malulusog na pangangatawan. At nilayo mo kami sa lahat po ng mga kasamaan. Bigyan mo po kami ng kinabukasan, maging ang bansa namin, Panginoon, ang bansang Pilipinas, maging ang buong mundo, at magkaroon po ng kapayapaan ang bawat bansa. Salamat, Panginoon, ikaw ang Diyos ng lahat, Panginoong Yahweh, at Panginoong Jesucristo. Sinabi mo na ikaw ang Ama at ang Anak ay iisa. Sa Juan 10:30, yan po ang iyong pahayag, Panginoon. At sinabi mo, Panginoon, na sa pahayag mo, Panginoon, na makinig kayo. Darating na ako, pagkakalob ko ang bawat isa ayon sa kanilang mga gawa. Ikaw ang Alpha, ikaw ang Omega, ikaw ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan mo, Jesucristo, aming Diyos. Sapat kami na tumatawag sa iyo, Panginoon,
ng Ama, at kami naman po ay yung tinatawag na anak. Maraming salamat po, Ma, sa pangalan mo, Yeso Cristo, aming Diyos na nasa langit. Merry Christmas and Happy New Year. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Tayo po ay may mensahe po tayo ngayong araw ng linggo. Dito po tayo sa Jesus Christ, our God, our Lord. Sa Moral Recovery Churches Organization Ministries International and Corporation, or MRCOMI. Ay meron po tayong dito sa Juan 10:30, kabanata 10, talata 30. Inamin ng ating Panginoong Jesucristo na ako ang Ama at ay iisa. Ibig po sabihin, yung mga tumanggap po ng banal na Espiritu, tayo na mga tumanggap ng banal na Espiritu sa ating Panginoon, ay nauunawaan po natin na ibig sabihin na ang layunin ng Ama at ang Anak ay iisa. Sapagkat ang layunin ng ginawa ng Ama ay ginagawa ng Anak. Kaya sinabi niya na siya ang Ama at ang Anak. Kaya si Yahweh noon at si Jesucristo ngayon. Kaya wala namang ibang pangalan na makapangyarihan dito sa ibabaw ng mundo, kundi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat nung una ay ipinakita ng Diyos sa mga tao kung paano siya manggamot sa iba't ibang klase ng mga sakit at karamdaman. Marami siyang ginamot ng mga iba't ibang klase ng mga karamdaman, gaya ng mga pilay, bulag, may mga kitong, o lahat ng uri ng sakit at karamdaman. At maging ang mga patay ay kanyang binubuhay. Kaya kung tayo ay nakatanggap na ng banal na Espiritu, ay siya ay Diyos na nagkatawang tao dito sa lupa. Kapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung hindi siya magkakatawang tao, ay hindi po siya makikita ng marami, sapagkat ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Ayan po, ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Kaya dapat sambahin ng Ama sa Espiritu at katotohanan. Iyon po ang katotohanan. Sabi dito sa Juan 14 talata 6 hanggang 7, sinabi ng Panginoong Jesucristo na ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko, sabi ng Panginoon. At kung kilala nyo ang aking Ama na nasa langit, ay kilala nyo na rin ako. Inyo na akong nakita at inyo na akong nakasalamuha at nakasama. Ibig ko sabihin,
nakasama na po natin ang Panginoon. Dahil nagkatawang tao po siya noong nabubuhay pa ang mga apostol. Kaya nung umakyat na siya sa langit nung matapos na ang kanyaang tungkulin dito sa ibabaw ng mundo bilang isang tao. Nagawa niya na lahat. Kung susulatin mo sa papel o sa mga Biblia ay hindi po magkakasya sa buong mundo ang kanyang mga salita, sapagkat ang kanyang salita ay hindi magkakasya sa buong mundo, sapagkat siya ay may hawak ng buong mundo. Yan po ang saysay ng Panginoon. Ngayon, dahil siya ay Espiritu, ipinadala ng Ama ng nasa langit ang Espiritu ng Diyos. Na ibig sabihin, ang ipinanganak na bata, ipinanganak ni Maria, si Jesucristo, na kung tatawagin nung maliit pa lang siya ay Emmanuel. Ibig sabihin, sumasa atin ang Diyos. Kaya ngayong Pasko ay sumaatin ang Diyos, sapagkat ang kanyang kaarawan na nakasanayan ng buong mundo na kanyang pagse-celebrate ng kaarawan ay nayayanig po ang buong mundo, sapagkat walang ibang makapangyarihan sa lahat kundi siya. Kahit ikaw man ay bilang isang presidente ng bawat bansa, ikaw ay susunod sa tinatawag na Holy Bible o ikaw ay manunumpa bilang isang presidente. Ang mga ang mga pinagkalooban o nagbigay ng kaloob ang Diyos sa mga tao na mga gaya ng mga propeta, mga ebanghelista, guro, pastor, mga ministry o mga pare, anumang mga binigay niya ng kaloob ng Diyos ay nanunumpa sa Holy Bible, or kung sa Tagalog ay Magandang Balita Biblia, sapagkat yun po ang katotohanan ng salita ng Diyos na sinasabi dito sa pahayag ng ating Panginoon, na kung sa English ay Revelation ang kanyang pahayag, chapter 22. Revelation chapter 22 verse 12. Behold, I am coming soon, bringing my recompense with me to repay each one for what he has done. Yan. I am the Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end. Yan.
Ayan po siya sabi sa English. Kung tagalogin natin, ay ganito yon sa pahayag 22. Sinabi ni Jesus sa pahayag 22, kabanata 22, at talata 12 hanggang 13. Ayan. Makinig kayo. Sinabi ni Jesus, makinig kayo. Darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Oo. Yan po mga kapatid ang mensahe ng ating Panginoong Diyos na makinig kayo. Ngayong Pasko ay maraming natatanggap ang mga manggagawa sa kumpanya. Bilang manggagawa, nagbibigay ng 13-month fee or bonus sa mga tao upang magbigay. Ang halimbawa kasi nung kapanganakan ng ating Panginoon, may 3 hari na nagregalo sa sanggol at sinamba ang sanggol na si Emmanuel. Sinamba. Kaya ipinalaganap ng relihiyon ang salita ng Diyos na bawat isa ay magbibigay sa sanggol o sa mga inaanak. Magbibigay ang mga ninong-ninang sa mga bata upang maghandog ng regalo. Kaya ang buwan ng December 25 ay araw ng pagbibigayan. Pero hindi ibig sabihin na December 25 lang tayo ay magbibigayan. Kundi magbibigayan tayo hindi lang ngayon, bukas at magpakailanman. Ganun. Magbibigayan tayo sa mga tao. Una, sa pamilya natin. Kapatid, magulang, at kamag-anak at ibang tao, tayo ay magbibigayan. Kapagkat yan naman ay tinuro ng Diyos sa atin sa Marcos 12 sa Marcos 12 na sinasabi niya, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ayan po ay tinuro sa atin ng Diyos na higit sa lahat sa Biblia. At ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Sapagkat yan po ang tinuturo ng Diyos sa atin, ang pag-ibig sa bawat isa. Kaya nga ngayong Pasko ay darating siya. Makinig kayo. Darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ibig sabihin, may mga regalo tayo na ibibigay sa atin ayon sa ating mga gawa. Kung wala tayong mga ginawa, ay wala tayong regalo. Kung meron tayong ginawa, tayo ay may regalo. Iyon ang ibig sabihin ng Panginoon, na bibigyan tayo ng regalo. Kapag sinabi niya, siya ang una, siya at ang huli, siyang simula
at ang wakas. Ang Omega at ang Alpha. Yan po ang ibig niyang sabihin ng Panginoon sa bawat isa sa atin na buong pusong sumasampalataya sa Kanya. Ano nga ba ang ibig sabihin ng ibibigay ng Panginoon sa atin? Sapagkat tayo ay sumasampalataya sa Kanya, yun ang dapat na gagamitin natin ay buong puso at buong lakas. Tayo ay maglilingkod sa Diyos. Tayo ay alipin ng Panginoon. Ngayon, kung tayo ay tumatawag tayo sa Ama, Amang nasa langit, tayo naman ay tinatawag na anak ng Diyos. Gawa ikaw, tumatawag ka ng Amang nasa langit, ikaw ay tatawaging anak ng Diyos. Ako man ay tumatawag ng Ama na nasa langit, ako naman ay tatawagin anak ng Diyos. Tayong lahat ng mga tumatawag sa Ama, tayo ay tatawagin mga anak ng Diyos. Kapag tayo hindi tumawag ng Ama na nasa langit, tayo ay hindi tatawaging anak ng Diyos. Sapagkat ang mga tinatawag ng mga anak ng Diyos ay yung mga sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Yan po ang ibig sabihin ng Diyos. Na maging sa pagbibigay natin sa ating kapwa, tayo ay magbibigay sa ating kapwa ng bukal sa ating puso o ayon sa ating kalooban na maluwag ang pagbibigay natin sa ating kapwa. Sapagkat ang Diyos ay kung magbigay ay hindi lang ibibigay lubos-lubos, ibibigay sa iyo ang pangangailangan. Ibibigay sa iyo ang lahat ng iyong mga pangangailangan kapag ikaw ay sumasampalataya. Pero kung hindi man ibinigay sa iyo ng Diyos ang iyong mga hinihingi, ibig sabihin, hindi niya ipinagkakaloob kasi hindi nararapat na ibigay sa iyo ang nais mo. Sapagkat maaari kang mapapahamak kapag sumubra ang iyong mga kahilingan. Ano nga ba ang mga kahilingan na dapat lang nating hilingin sa Kanya? Una-una, ang ating kalusugan. Buo at maprotektahan ang ating sarili. Magkaroon tayo ng paluti sa ating katawan upang yun ang magbibigay sa atin ng proteksyon. Pagkain sa araw-araw at kaligtasan sa araw-araw. Ligtas sa kapahamakan. Ayan po ang ninanais ng Diyos na ipagkaloob sa atin ang mga bagay-bagay na ating mga kahilingan. Yung mga bagay na mga material na ating mga kahilingan ay ang lahat ng mga iyan ay mawawala. Kailangan natin na mayroon naman tayong makakain na makukuha. Kaya nga sinabi, kapag ikaw ay may sinuksok, ikaw ay may madudukot. Yun po ang ibig sabihin. Kaya ngayong Pasko o New Year ay halos lahat ng ating mga regalo o mga naipon ay ating ipinamamahagi. Pero kailangan din natin magtira ng para sa mga susunod na araw. Pero nga, kung ikaw ay naniniwala sa Diyos,
sapat na ang buong maghapon na iyong ginawa. Sabagat ang bukas ay ang Panginoon na ang bahala ng araw natin ng bukas. Sapagkat siya ang nakakaalam ng ating mga pangailangan. Kaya nga tayo ay tinuruan ng Diyos ng panalangin ng buong puso may pananampalataya. Ano ang panalangin itinuro sa atin ng Diyos? Mga minamahal kong kapatid, ay tinuro sa atin ng Diyos ay ang ganito, Our Father. Kung sa English, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, as we forgive those who forgive us, as sin us. Kung sa Tagalog ay Amang nasa langit. Ama nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa at maging sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. Ayan po ang itinuro sa atin ng Diyos na panalangin. Sapagkat ang ibang mga kahilingan natin ay alam niya ang ating mga pangailangan at iyon ang ibibigay sa atin. Yan mga kapatid. Bakit nga ba may panalangin tinuro sa atin ng gano'n? Sapagkat sinasabi niya, may hirap tanggapin na ang ating mga kaaway ay patawarin natin. Ating mga sama ng loob sa ating kapwa ay patawarin natin. Sapagkat pinapatawad natin ang bawat nagkakasala sa atin. Tayo naman ay hihingi ng patawad sa ating Amang nasa langit sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagbibigay sa atin ng buhay, nagbibigay sa atin ng lakas. Wala tayong magagawa kapag wala sa atin ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Kung wala kang pananampalataya, maaari kang manghina, mawalan ka ng pag-asa. Pero kapag nasa Panginoon ka, ikaw ay magkakaroon ng pag-asa. Pag-asa sa lahat ng bagay. Pag-asa sa lahat ng ating mga pangangailangan sa buhay. Ayan po ang mensahe natin, Panginoon, na ipinagbibilin. At ito ba? Ano pa ba ang mga binibigay sa atin ng Panginoon na kapag tayo ay sumunod sa Kanya? Kapag tayo ay sumunod sa Kanya, ikaw ay maliligtas at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Puro positive ang ipinibigay sa atin ng Diyos. Puro positive. Ibig sabihin, puro pag-asa. Pampalakas ng loob. Kaya ngayon, magbabagong taon, New Year, binibigyan tayo ng lakas ng loob ng Diyos na magbagong buhay. Kung ikaw ay hindi mo pa nakikilala ng lubos ang Panginoon, ngayon pa lang, tanggapin mo na ang ating Panginoong Diyos Jesucristo. Ngayon pa lang,
Kapag tinanggap mo ngayon na ay maliligtas ka na. Hindi bukas, hindi kailanman. Ngayon na ay tatanggapin ka. Sapagkat babasbasan kayo ng Diyos ng banal na Espiritu sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, na ang Diyos ay sumainyo at sumaatin lahat. Kaya mga minamahal kong kapatid, ako man noon ay baliwala sa akin ang mga salita ng Diyos. Baliwala sa akin, hindi ko binabaliwala ko lang. Ibig sabihin, hindi ko itinuturo, hindi ko sinishare, hindi ko pa tinatanggap si Jesucristo ng lubos. Pero ngayon, dahil tinanggap ko na siya bilang aking tagapagligtas ng buong pamilya, tagapagligtas ng mananampalataya, tagapagligtas ng sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan, tagapagligtas ang ating Panginoong Diyos na sa kanyang pagbabalik ay maabutan niya tayo na nabubuhay. At kung kayo man ay nabubuhay na maabutan niya, magpasalamat tayo sa Diyos. Kung tayo ay sumampalataya sa Kanya, tayo ay dadalhin sa Kanyang kaharian. Ibibigay sa atin ang buhay na walang hanggan, na walang katapusan kapag tayo ay sumunod sa Kanya. Ngayon na ay magbagong buhay na tayo. Hindi bagong taon. Bagong buhay ang ibig ko sabihin ng bagong taon. Bagong buhay. Ibig sabihin, kung wala tayong pananampalataya, hindi na tayo mabubuhay ng 2025. Maniwala po tayo. Sambahin po natin ang Diyos ng mga pangyarihan. Tanggapin natin sa ating puso, sa ating isip, ng buong lakas. Pagkat siya ang ating kaligtasan. Araw-araw ay sinasabi niya sa Joshua 1, Kabanata 1:8. Sinasabi ng Panginoon, huwag mong kaligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Ibig sabihin, araw-araw niyo pong babasahin ang aklat ng kautusan. At inyong nababasa ay i-share nyo sa inyong pamilya, sa inyong kaibigan, sa inyong mga mahal sa buhay. Huwag po kayong mahihiyang i-share ang mga salita ng Diyos, sapagkat kapag kayo ay nakapag-share, kayo ay nakapagliligtas ng kaluluwa. Ibig sabihin, nakapagligtas kayo ng kaluluwa kapag kayo ay nakapag-share. Kaya po, kung kayo po ay niniwala sa Panginoon, kayo ay maliligtas niya. Hindi ako ang magliligtas sa inyo, kundi ang ating Panginoong nasa langit. Sapagkat itinuturo ng mga ngaral ang mga salita ng Diyos. Dati, hinahayaan ng Diyos na hindi sumampalataya ang mga tao. Pero ngayon na ay tinuturo na ng mga ngaral ang mga salita ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat. Hindi lang dito sa Antipolo, hindi lang sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa buong mundo ay pinaabot ang kanyang salita. Buong mundo. Ang daming bansa. Ilan ba yan? Mahigit 100.
Hawak po ng Panginoon yan. Kapag ang bansa ay walang pananampalataya sa Kanya, ay Kanyang gugunawin. Maniwala po kayo sa Kanya, sapagkat Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa Kanya. Kaya Niya maglakad sa ibabaw ng dagat. Kaya Niya umakyat mula sa lupa hanggang taas. Kaya tayo po ba? Kaya po ba natin gawin yun? Hindi, wala tayong kakayahan. Pupunta lang nga tayo sa malayo, kailangan natin maglakad o sumakay. Pero Siya, lilipad na lang, doon na. Sa bawat isa sa atin ay naroon Siya. O ilang billion po tayo o trillion tao, namomonitor Niya yan. Lahat, namomonitor yan. Lahat, pati buhok natin, bawat isa ay bilang Niya yon. Bawat kalublooban ng ating katawan ay alam Niya yon. Sapagkat Siya ay Diyos, alam Niya lahat ang pagkatao natin. Alam Niya ang ating iniisip. Alam Niya ang loob ng bawat kalamnan natin. Kaya, magtiwala po kayo sa Kanya. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ngayon pa lang, magbagong buhay na. Hindi lang bagong taon, bagong buhay. Kapag tinanggap niyo na si Jesucristo, ngayon mismo kayo ay ligtas na. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Kaya mapalad ng mga taong nakikinig ng mga salita ng Diyos. Ano mang relihiyon nyo, Katoliko man kayo, Iglesia man kayo, Kristiyano man kayo, o Muslim man kayo, iisa lang po ang ating Diyos. Siya lang po magliligtas. Hindi po ang relihiyon ang magliligtas po sa atin, kundi ang Diyos amang nasa langit na makapangyarihan sa lahat. Tandaan po natin yan na sinasabi ng Biblia. Siya lang ang makakapagligtas sa atin. Ako man, wala man ako kakayaan. Naranasan ko ng mamatay sa bingit ng kamatayan. Karoon ako ng pindik, sumabog. Sabi ng doktor, wala na. Patay na. Sumabog ang appendix. Pero dahil sa sumasampalataya ko sa Kanya, binuhay niya muli ako. Biyernes Santo, nung sumabog ang appendix ko, di na ako nakalakad papuntang ospital. Inoperahan ako ng Biyernes Santo. Sabi ng doktor, wala na, sumabog na.
Puting-puti na ako. Nilagyan na ako ng bulak sa ilong. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos, ang kanyang karangalan at kapangyarihan. Binuhay niya ako. Kaya po ako nagpapatotoo sa inyo. Ano man ang naging karanasan ko. Iyon po ay katotohanan na pinagkaloob. Tapat na sa akin na makakain, makainom, at mayroong damit na magagamit. At magpapasalamat ako sa Diyos. Ganun po ako. Kaya ako nagpapatotoo sa inyo. Sapagkat ang katotohanan at Espiritu ng Diyos ay dapat sambahin siya sa katotohanan ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat si Kristo ay nagkatawang tao, hindi po siya ordinaryong tao. Galing po siya sa langit, na pinanganak ni Maria. Pero si Jose, na napangasawa ni Maria, na ayaw niya na sarang pakisamaan si Maria. Dahil hindi naman sa kanya, ang kanyang pinagbubuntis na Maria, hindi niya anak. Pero dahil kinausap si Maria ng angel na Jose, anak siya ng Diyos. Samahan mo siya. Huwag mo siyang hihiwalayan. Kaya tinanggap ni Jose ang katotohanan at Espiritu. Dahil sinabi sa kanya ng Espiritu, ng angel, na alagaan mo, ibigay mo ang pangalang sa kanyang Hesukristo, Jesus. Dahil siya ang magliligtas ng buong mundo. Ano nangyari? Sinamba siya ng mga bumisita sa kanya. Sinamba siya sa Bethlehem. Sinamba siya. At nung malaman ni Herodes natuwa pa, pero gusto niya pa ipapatay ang mga bata, pati si Jesucristo ay inilayo niya pa sa Jerusalem. Pumunta pa sila ng Ehipto upang itaka si Kristo dahil gustong ipapatay. Nung maliit pa lang si Emmanuel, nais ang ipapatay si Emmanuel sa kanyang sabsaban. Ganon kasama ang ibang tao, pero may mga mabubuting tao
pero may masasamang tao. Kaya nung tinakas na siya, namatay na si Herodes, bumalik na sila uli. Kaya minamahal natin kapatid, ang ating mahal na Panginoon, tawagin Niño, Santo Niño, Emmanuel. Guro, maraming katawagan sa Kanya. Guro, Panginoon, maraming katawagan sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay nag-aanyo ng kabutihan. Ano nangyari? Pinakita ng Diyos ang lahat kabutihan sa tao, pero may masama pa rin na gustong ipapatay siya. Kaya natupad ang kasulatan na ipako siya sa krus. Kahit wala siyang kasalanan. Kung ikaw man ay anak ng Diyos o ama mo, ang ama mo, ipako sa cross na walang kasalanan, tutuwa ka kaya? Kaya mga minamahal kong kapatid, history na lang po yan. Pero may katotohanan, may mga witness. Ang witness nila, yung mga taong may buong puso ng sulat ng Biblia. Buong puso, kaluluwa, ng lakas. Isinulat nila para ipaalam sa lahat ng tao ang katotohanan at Espiritu ng Diyos. Pero sa ibang bansa, sinusunog na nila to. Kaya pinaalala ko po sa inyo, itanim nyo dito sa puso, isipan, ang salita ng Diyos. Kapag wala nangyari, nasunog lahat ang Biblia, wala na tayong pag-aaralan. Nalunod na ng baha, wala na tayong pag-aaralan. Ano pa? Kaya pinapasok ng Diyos dito sa puso, sa isip, ang salita ng Diyos. Dahil siya ang Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Kapag wala na yan, ano pa ang mangyayari? Wala na may tuturo ang mga tao. Wala na may tuturo ang mga mangaral na pinagkaloob ng Diyos. Wala na may tuturo ang mga ngaral, sapagkat sinusunog na nila ang mga kasulatan, ang Biblia. Nakita ko sa video sa ibang bansa, sinusunog na nila ang Biblia. Kaya mga minamahal kong kapatid,
Magpasalamat po tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung hindi man natin siya nakikita, ay magtiwala po tayo sa Kanya. Ako man, di ko man siya nakita, pero nararamdaman ko ang presensya ng Diyos. At binuhay niya muli ako. Kaya po ako nagpapatotoo sa inyo na ang Diyos ay may katotohanan. Ang sino mang lumapastanganan sa Diyos ay wala ng kapatawaran. Ang sino mang sumunod sa Diyos ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga pinadala ng ating Panginoon ang bugtong na anak na si Jesucristo, pinadala niya upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong mundo. Tayo ang pinakamamahal ng Diyos, na tayo ang kawangis niya, kamukha niya tayo, kalarawan niya tayo. Wala namang ibang magpapahayag niya kundi mga mangaral, mga pare, ministro, mga pastor, mga propeta, mga ebanghelista, mga pastor, mga mangaral. Lahat ng mangyayari nagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya makinig po tayo sa lahat ng mga sinasabi nila, sapagkat ang katotohanan at espiritu ay kanilang ipinahayag. Ano man po ang ating reliyon, magkaisa po tayo, sapagkat ang Diyos ay iisa. Mga brother and sister, kaya ang sino mang nakakaranas sa mga pagsubok sa buhay, tanggapin natin. Magpasalamat tayo sa Diyos na may gawa sa atin. Igalang po natin ang ating Ama at Ina. Igalang po natin ating mga kapatid. Igalang po natin ating mga tao, yung mga lolo-lola. Matuto po tayong gumalang, magmano, mag-upo, ngumiti, at makisama, magbigay, at magbigay. Magbigay po tayo sa ating kapwa. Kung wala ka man may tutulong na pera, wala ka man may tutulong na pera, pagkain, mahalaga din makapag-share ka ng salita ng Diyos. Ituro nyo sa kanila ang mga salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ang iyong magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Kaya ang lahat ng ito, sa Diyos lahat ang papuri, karangalan at kapangyarihan. Maraming salamat po
sa makikinig o nanonood sa YouTube channel, sa FB channel, sa mga messenger. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Diyos, Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Ako po ay mananalangin sa ating Diyos. Samahan niyo po ako sa aking panalangin, sa aking actual video o pagbablog. Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, mga tao, hayop, halaman at bagay-bagay, ilog at mga karagatan, lahat na mga nagawa dito sa ibabaw ng mundo. Kinasihan ng Diyos, maging ang Biblia, maging ang mga building, maging ang eroplano, maging sa mga karagatan, maging ang sa kalupaan, mga sasakyan. Pagpalain mo po ang iyong mga anak ng Diyos na sumasampalataya sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat ng mga reliyon na sumasamba sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga mangangaral na tama ang kanilang sinasabi at ayon sa iyong kalooban, Panginoon. At susundin ka, Panginoon, susundin ka namin, Panginoon, sa lahat ng iyong inuutos. At kami po ay hindi susuway sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang may hawak ng aming mga katawan at aming mga puso at buong pagkatao. Maraming salamat po. Ang papuri, pasasalamat, kapangyarihan sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa Diyos. Merry Christmas and a Happy New Year. God bless to all. Salamat sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Thank you very much.